morning, praise God. Ngayon ay first Sunday ng July. Grabe, ano na, kalahating taon na tayo. Ang bilis lang ng panahon. Kaya makita po natin na grabe po ang bilis lang ng time. Parang araw January lang, ngayon half na. Half na, di ba? So, talagang kailangan ng may goal tayo bago matapos ang taong ito. Kaya kailangan natin mag-double time para maabot ang goal natin sa Lord. And I believe yung topic natin ngayon, kailangan to para sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ipaganda po natin ating buhay. Buksan natin yung Bible sa Isaiah chapter 55, verse 1 to 8. Hallelujah. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pangbayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin, sundin ninyo ako at magkaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang hindi ka kilala sa iyo ay pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalan ka niya. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang magawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manubalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Let's pray. Hallelujah. Most Heavenly Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. I pray, Lord, na sa mga oras na ito, Panginoon, as I preach your word, ikaw ang Diyos sa patuloy magturo at magsalita sa lahat ng anak mo na narito, Lord. Lahat ng marinig nila, ito, Panginoon, ay tumanim sa puso ng bawat isa. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na mag-transform ng buhay ng bawat isa. I rebuke, Lord, every bandages, addictions, every oppressions ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Patuloy ko itong ginagapos, winuwash, ginagapos sa pinagkagatang apoy in Jesus' name. I pray, Lord, for your blood to cover us, and I declare breakthrough in this topic, Panginoon. Lord, give me boldness as I share your word. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, ang topic po natin ngayong morning is wise spending. So, para sa mga gagastos. Diba? So, topic natin. Kasi alam niyo po, as a leader, as a servant of the Lord, dapat alam mo kung paano magastos. Amen? Amen. Kasi marami pong mga masyadong puro parcel. Puro order. Alam niyo po yun? Maraming mga ganun. Tapos magugulat ka na lang, sa mga susunod na araw, wala na sila. Ubus na. Naungutang na. Hirap na. Inuuna yung kagustuhan kaysa pangangailangan. Maniwag po sa topic natin for today na gusto ng Lord matapos ang taong ito na dapat matuto ka mag-spend ng tama. Amen? Alam niyo po, if you want to bless ka ng Lord, dapat wise spender ka. Hindi mo ubusan ang taong matalino gumastos. Pero kapag, ayun po kasi, ang reason bakit ang isang Kristyano laging nauubusan, kasi nga, hindi siya marunong maggastos. Hindi niya alam kung ano dapat unahin, ano yung hindi dapat unahin. Hindi ka po mauubusan basta marunong ka lang mag-spend ng tama. Amen? So, yan po yung topic natin. Kasi as a servant of the Lord, dapat lahat kayo, as a Christian, marunong kayo mag-spend ng tama. Hindi pwedeng gastos ka lang ng gastos. Kasi alam nyo,
yun din kasi yung pwedeng ipasa mo sa mga tao. Maging gastusero din sila. Di ba? Example, wag mo taas ng kamay, di ba? Taas na nga may mga ipon, di ba? May ipon ba? May mga savings ba? Di ba? Kailangan mo yan, ha? Alam mo sa Krisyon, kailangan mo ng savings. Kailangan mo. Yes, nandun naman yung point na sinabi ng Lord, mag-ipok tayo ng kayamanan sa langit. Pero alam mo ba, sa Bible, ang mga servant ng Lord, nag-ipok sila sa langit, pero meron din silang mga savings. Diba? Yung iba, wala na talagang madukot. Diba? So alam niyo po kailangan nyo. Hindi pwede na tayo mga Kristyano is talagang gastador ng gastador. Dapat wise spending ka. Diba? Ako po mismo hindi ako at hindi ako yung tipo ng tao na magastos talaga sa magastos ako sa tao, sa kaluluwa. Pero hindi ako yung sabi mo mabili ka ng ganito, ganyan, gano'n. Hindi ako kumbaga, kahit mga damit ko, mga okay, di ba, bigay, okay, 100 lang to di ba? So yung point lang doon na hindi pwede na gastador ka, alam mo yun, hindi ka rin pwedeng sa mundo Kasi yung mundo ganun, pasikatan Ang mundo pasikatan na, bili nito, ganito, kung may trending, bibili ka, hindi pwedeng ganun. Sa Kristyano, kakaiba ka. Amen? Hindi porkit trend, gagayahin mo. Diba? Hindi porkit branded, bibilihin mo. Hindi gano'n. Kailangan mo rin maging wise kung ano dapat. Diba? So, iyan po yung topic natin ngayon. So, sabi dito, wise spending. So, paano ba ikaw magkaroon ng paano mo spend ng tama? Number one, don't spend all of your time to temporary things. So, sabi ko dito, Isaiah chapter 55 verse 2, bakit kayo gumugugol ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. So, malinaw po na as a Christian, sabi ng Bible, huwag kang mag-i-spend ng bagay sa hindi nakabusog. Ang pagkain, hindi naman talaga yung totoong nakabusog sa atin Amen? I mean, mabubusog ka pagkain physically, pero naranasan niyo na ba na kahit may pagkain, parang kulang ka pa rin? Diba? Yung iba sa isang magbibili, may mga pagkain naman kayo sa bahay araw-araw, kompleto naman lahat, everything is there, pero at parang may kulang ka pa rin. Bakit parang hindi ka pa rin kompleto? Kasi nga, mali yung in-spendan. Hindi mo makikita yung kasapatan sa bagay na temporary. Amen po ba? So, alam mo yung aral dito na as a Christian, hindi ka dapat nag-spend talaga ng bagay sa bagay na mawawala din. Dapat mag-spend ka talaga ng bagay sa bagay na hindi nawawala. Amen? Kasi, yun yung mundo Kung obserbahan mo po ang mundo ngayon, maraming goal. Gusto ko ganito, pero nakalimutan na nila ito itong magpapasaya sa kanila. Ang Lord. Diba? Ang Lord lang po ang hindi mawawala. Amen? Ano sabi sa Bible? Awit 102 verse 25-27. Nang pasimula pa'y, nilikha mo na ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay nilipas. At tulad ng damit, lahat ay kukupas. Sila'y hubaling parang kasuotan, ngunit mananatili ka't hindi magbabago. Walang katapusan ang taon mo. Malinaw po. Na hindi tayo, kung ikaw yung tipo ng materialistic na tao, ask yourself, nasatisfied ka ba sa mga binili mo? Actually, marami sa dito, nagbili, tapos ang ginawa, tinambak mo lang din yung mga binili mo. Alam mo ba yan? Nag-ipon ka lang ng kalat sa bahay ninyo. Di ba? Totoo yan marami akong kinagit. Bili. Ang ending, yung mga binili nila, hindi nila ginagamit. Nakastock lang. Alam mo ako, sabi ko nga sa Lord, kung may bibilihin ako, gusto ko gamitin ito para sa'yo. Hindi pwedeng bibili ka ng isang bagay, tapos pag binili mo, ang ending nun, parang iipunin mo lang. Hindi. Dapat kung may bibilihin ka ng mga gamit, dapat lahat na yung gagamitin mo para sa Lord. Amen? Amen po ba? Kasi, kung wala, useless mo lahat. Bagay na bagay sa atin yung, pag nag-spend ka ng spend, bagay na bagay lang sa
sa'yo yung verse na gumugugol ka ng mga salapi na hindi naman nakaka-satisfy talaga sa'yo. Hindi po dapat ganun. Amen po ba? Dapat as a Christian, huwag na huwag kang mag-spend ng bagay sa mga bagay hindi magpapasaya sa'yo. Sino na magpapasaya sa'yo? Amen po ba? Amen? Kaya iba, kasi iba takaw tingin lang eh. Pag may ano nito, ay dito yung sige, trending to. Hindi po ganun. Hindi yan ang magpapasaya sa'yo. Tingnan mo, nabili mo na lahat pero malungkot ka pa rin. Nabili mo na lahat ng gusto mo pero may kulang pa rin. Kasi po, ang Lord lang ang bubuo sa'yo. Amen po ba? Kaya yung gusto mo this July, if gusto mo pagpalain ka ng Panginoon, if gusto mo na i-bless ka ng Lord, dapat wise spender ka. Huwag kang mag-spend ng bagay sa mga bagay na temporary lang din. Amen? Ang ibig sabihin ko ng mga temporary, yung mga bagay na panandalian, hindi magpapasaya sa'yo, mag-spend ka. Alam mo yun, kasi yung iba, mahilig sila mag-spend sa bagay na hindi naman napapalago, hindi naman napapabunga. Alam mo yun? Dapat if you want to spend sa, for example kung bibili ka ng motor, huwag kang bibili ng motor para pang forma lang, pang pasikat. Para may motor ako, para may angkas ako, para gustuhin ako. Kasi sa likod ng may motor ka, wala kang palang pambayad monthly. Di ba? Ang mindset, tulad ako, nagbili ako ng motor, ang mindset ko, nagbili ako ng motor para mag-income. Hindi para magkamotor lang. Alam mo yun? Yun naman talaga yung purpose ko ako ng motor kasi isipin ko, kung mag-commute ako araw-araw dito sa Nara, mahal, 20. Kung may business kami na pabango, papunta pabalik, mahal. Diba? Kung magpunta-punta ka sa mga taga-church, mahal. Isa bayad ako sa tricycle ng 20-20, magmotor na lang ako. Tapos, kung mayroon kang business, gamitin mo yung motor para mabilis ka makapag-business. Paglako, yung motor, ginagamit nila maglako ng perfume. Hindi yung parang mapasikat mo lang ba? Para sabihin, may motor ka, may mga ID ka, diba? So, ending mo, hindi ka wise spender pag ganun. Kasi, ang inuna mo, yung bagay na hindi ka naman lalago. Dapat, as a Christian, kung mayroon kang binibili, tingnan mo muna. Saan ka itong gagamit? Gamitin mo lahat para sa Lord. Kasi pag ginamit mo lahat para sa Lord, hindi mawala ng kwenta. Amen po ba? Amen po ba? Ganun dapat hindi yung, bibili ako ng damit, saan ko itong gamitin? Kung bibili ka ng damit, dapat ang mga damit yung bibili mo para sa akin. Bili ka para maging modesty ka dapat. Para makahanap ko sa mga tao dapat okay. Amen po ba? Hindi yung ang dami mo ng damit, ang dami mo labahan. Diba? Iipong ka lang ng kalat. Meron ako mga gayang kilala nyo, dami damit. Dami labahan. Diba? Talagang kala mo boarding house ng labahan eh. Hindi naman gano'n. So, importante po yan na dapat, as a Christian, sa Lord ka mag-spend. Amen? Amen po ba? Kasi alam niyo, pag Kristiyano ka, dapat spender ka talaga. As the Lord. Kasi lahat ng meron, hindi naman sa iyo yan eh. Sa Lord po yung galing. So, dapat, pag binigyan ka ng Panginoon ng isang bagay, dapat alam mo paano siya manage. Amen? Yung sinabi ko nga, di ba nakaraan na sabi doon, ang pera, pagsubok. Alam ng iba, ang pera, blessing. Ang pera, pagsubok. Diba? Yung sinabi ng isang taga-church na, ang pera hindi siya blessing, ang pera ay pagsubok. Kasi pag may pera ka, titignan na kung saan gagastos yung pera mo. Diba? Yun nga yung mga bakit pagsubok yung pera? Number 1, pag may pera ka, titignan ng Lord kung mapagkakatiwalaan ka ba niya sa pera. Saan gagastusin yan? Pangalawa, kapag may pera ka, titingnan ng Lord kung tutulong ka ba sa kapwa mo. Kasi, pag ang blessing hindi yan para sa iyo lang. Amen po ba? Binibless ka ng Lord, hindi para sa iyo lang. Dapat mag-bless ka rin sa kapwa mo. Sabi nga sa Bible, lalo na sa mga kapwa mo na ng palataya. Diba? Meron din nakalagay sa Bible, use your wealth to gain more friends. So, ano pa? Titingnan din ng Lord kung kapag may pera ka, papalaguin mo ba yan? Uubusin mo. Sabi sa Bible, yung parable ng talent, yung binigyan ng tapos binaon niya, yung isa naman pinalagot niya, di ba? Pang-apat, pa? Titingnan ng Lord kung kapag may pera ka, nagbabago ka na ba?
Kasi merong tao na nagkapera na wala ng time sa Lord. Titingnan ng Lord kung nagbabago ugali mo. At syempre, pang-lima, titingnan ng Lord kung kapag may pera ka, yung sa Lord ba ibibigay mo pa rin ba o hindi. Kasi sa lahat ng meron ka sa Lord galing yan. So, ang pera, hindi siya blessings lang. Pagsubok din yan. Amen? Pero pag napagtagumpayan mo yung mga bagay na yun, doon ka na nag-bless pa ng sobra-sobra. Amen mo ba? Kaya, kailangan alam mo saan ka mag-spend sa Lord. Ang Lord lang po ang hindi mawala sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Matthew chapter 5 verse 18. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So lahat po mawawala. Nung naging Kristyano po ako, doon ko talaga nakita na ang buhay sa mundong ito, hindi na nakalagay dito. Lagi po, araw-araw, every day, I always remind myself na laging nire-remind ako na lahat ng temporary lang, lahat ng temporary lang, lahat ng temporary lang. Kaya nga, to be honest, may time nawalan ako ng gana dito sa mundo na may time nawalan talaga ako ng gana mag-spend. Nawalan ako ng gana na yung magpayaman ka na magpayaman, nakakawalan ng gana ng gana kasi mawala din lahat eh. Nakakawalan ng gana yung mag-goal ka na magkaroon ka ng ganito, ganyan. Kasi lahat mawala eh. Darating ng time mawala. Lalo na kung updated ko sa mga nangyari sa mundo ito na may lindol, may kidnap. Alam mo, meron nga nakaraan sa Puerto, nakita ko doon na isang guro pa yun, yung nagbabiyahe siya simula mangisda papuntang Puerto sa may dagat, natamaan ng kidnap. Habang nagbabiyahe sila sa natamaan ng kidnap, nakaraan sa Puerto, nagbabiyahe. Ay yan yung mga nagbabiyahe. Hindi mo talaga alam. Diba? Yung sa Venezuela, talinggol, ang daming namatay. Sa kidnap, sa Palawan, minsan iniisip ko, yung isip ko minsan eh, bahay-bahay pa, kung mag-tsunami, wala din. Alam mo yung gano'n ba? Yung may gano'n, kasi totoo naman. Huwag mong kakalimutan kapatid na lahat ito mawawala. Amen mo ba? Lahat mawawala. So mas okay na i-apply natin yung sinasabi ng Bible na makontento ka kung ano mayroon ka. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo pwede, magkaroon ka ng pangarap, siyempre. Kailangan mo maglago, kailangan mo mag-joy. Pero lagi mo tatandaan na kung ano yung pinagkaloob sa'yo, palaguin mo lang yung palaguin. Amen? Pero huwag kang masyadong mag-focus sa bagay na mawawala din. Mag-focus ka sa Lord. Amen? Amen po ba? Sabi dito, 2 Corinthians 4:18, kaya't ang paningin natin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Tanungin mo sarili mo, kailan lagi ka bang nakatingin sa bagay na hindi nakikita? O nung time na nagkaroon ka, nakalimutan mo na lahat temporary lang? Kasi sa totoo lang mga kapatid, maraming mga tao ngayon, hindi, kahit puspos na, nakakalimutan nila tumingin sa mga bagay na hindi nakikita. Paano mo mapapansin yan? Counting bagay lang, counting hirap lang, problematic na. Doon mo mapansin eh. Kunwari, pag wala ka ng pera, makikita mo yung tao na problemado na. Pag ubus na, makikita mo yung tao na hindi na nagkukumit sa Lord. Kunwari, in terms of tao, kapag may taong mga nawala sa buhay niya, parang apektado ang pagsuserve niya sa Panginoon. May problema lang. Tapos ang problema, hindi heavenly. Yung mga makamundo. Apektado na. Pag ganun po, ibig sabihin, hindi ka talaga nakatingin sa bagay na hindi nakikita. Kasi kung talaga nakatingin ka sa bagay na hindi nakikita, alam mo dapat na meron o wala, dapat matuto ka masiyahan. Amen po ba? Ano sabi sa Bible? I can do all things through Christ who gives me strength. Ginagamit minsan yung verse na yan pag may mga goal ka eh. Pero kung babasahin yung context ng verse na yun, patungkol po yun sa sinabi ni Pablo na sabi ni Pablo, natutong na siyang nasiyahan kung meron siya kung wala. Yun yung nakalagay dun eh. Philippians chapter 4 verse 12, nakalagay doon na
Natuto na akong masiyahan kung ako ay mayroon at natuto na akong masiyahan kung ako ay wala. At sa kasunod doon, ang lahat ng ito yung gagawa ko sa tulong ng Panginoong Jesucristo. Yun yung ibig sabihin ng verse na yun. Hindi yung patungkol sa, kaya mo yan, I can do all things through Christ. Ang point doon ni Pablo na, si Pablo, meron siya makontento. Meron ko wala kontento siya. Ganun po, doon makikita, ang taong hindi nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita, ay ang taong nakatingin sa bagay na hindi nakikita, sila yung mga taong kaunting bagay na, apektado na sila. Apektado gawain sa Lord, apektado lahat. Ibig sabihin kung gano'n, hindi ka nakatingin sa Lord. Diba? Mali ang pinag-spendan mo. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na alam mo lahat ng ginagawa mo para sa Lord, mawala man o mayroon na o wala, mapapatuloy ka. Kasi alam mo ang Lord pa rin ang tigilos. Amen po ba? Amen po ba? Totoo po yun kasi ang Lord naman kaya niyang ibigay lahat. Kaya that's number one. This July, up na to, talagang huwag kang mag-focus sa temporary. Amen? Well, kung mag-focus ka sa mga bagay na mawala, make sure yung mga bagay na yan, gagamitin mo for eternal purpose. Amen? Natandaan mo po, kapag ginamit mo sa mga bagay na temporary, mga bagay na binigay sa iyo ng Lord, lahat mo yan useless. Sabi sa Bible, our labor is not in vain. Pag sa Lord mo ginawa. Amen? Pero pag hindi mo para sa Lord, lahat yan sayang. Lahat sayang. Pero pag sa Lord, walang sayang. Amen? Amen po ba? So that's number one. Number two, come back to the right spending. Saan ka ba dapat mag-spend? Sabi ito, Isaiah chapter 55 verse 3 to 8. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin niyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang hindi ka kilala sa iyo ay pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalan ka niya. Hanapin mo siya habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat mabago ng pag-iisip ng taong liko. Sila'y dapat manumbalik at sila'y lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyong kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kay Lord ka po magbalik. Amen? Amen po ba? Amen. Kung gusto mo marinig, kung alam mo, ang taong walang Diyos, hindi alam paano mag-spend tama. Pero kapag may Lord ka, ay bilib ang Holy Spirit, tuturuan ka na paano dapat mag-spend. Amen? Amen? Alam mo, ito po yung kahit turuan kita dito mag-spend ng tama, if hindi ka po ma-feel ng Diyos, ang ending po nun wala pa pa rin magiging tama. Kasi hindi po, maraming nakikinig, maraming nakakarinig, pero hindi nakikinig. Alam mo yun? Maraming nakakakita, pero hindi tinutularan yung nakikita. Kasi mahina yung laman mo. Mahina yung laman mo. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na alipin ka ng salapi. Diba? Meron nga akong nakita dati, ito totoo, meron akong dati nakita na handle ko sa Puerto, 1% siya dati. Tapos ang nangyari, graduate na siya ngayon ng college sa PSU. Tapos, itong handle ko na ito, travel ko dati na Heaven nila. Tapos nakita ko sa post niya ngayon, graduate na siya, tapos sa caption niya, yun, alipin na ako ng salapi. Alam mo, di mo dideclare mong ganun, ha? Ang point niya doon, magtatrabaho siya ng tatrabaho na para sa salapi. Hindi po tayo nagtatrabaho para sa salapi, nagtatrabaho ka to glorify God. Amen po ba? Sabi nga, money is good, pero huwag mo po kaya kontrolin ka ng pera. Ikaw dapat makontrol sa pera. The love of money is the root of all evil. Amen po ba? Hindi pwede mag-alipin ka ng salapi. Alam mo, maraming mga tao nagbenta ng kaluluwa para sa salapi. Never sold your soul to the devil. Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, sabi nga ng Lord, habang nag-pray ako, kala ng iba ang pinaka-greatest tool ng kaaway para maraming tao mapunta sa kapahamakan is yung mga kasalanan like lust, lahat na hindi. Pera.
Kaya nga sabi sa Bible, the love of man is the root of evil. Kaya nga sa Bible, mapapansin mo, sabi sa Bible, hindi kayo pwede maglingkod sa dalawa, kayamanan at Diyos. Hindi pwede kayamanan at Diyos. Makita mo, saan kinumpir ang Diyos sa kayamanan? Yun talaga ang pinaka ginagamit ng kaaway ngayon para maraming tao mapahamak. Kaya never work for money. Work to glorify God. Amen po ba? Amen po ba? Kasi kung nag-work ka para sa pera, mali na yung intention ng puso mo. Pero sabi sa Bible, in everything you do it for the glory of God. Sabi sa Bible, kapag nagtatrabaho ka, huwag kang trabaho para sa tao. Sa halip, magtrabaho ka para sa Diyos. Huwag ka rin maglingkod na para bang sa tao ka naglilingkod. Maglingkod ka na dapat para sa Diyos ka naglilingkod. Amen? Yun yung sabi ng Bible. Kahit ako dati kahit sa work ko, hindi lang nagtrabaho para sa tao, para sa Lord. Kasi kung para sa tao ka magtrabaho, pwedeng iutos sa akin yung taong yan at hindi tama at pag sinunod ko yari ako sa Lord. Pero kung para sa Lord ka nagagawa, nandyan lang yung taong yan o wala, magtatrabaho ka. Tignan mo yung mga tao nagtatrabaho para sa tao kapag wala si boss, tamad. Kapag nandyan si boss, masipag. Diba? Ganun yung mga ginawa ko office dati. Pag nandyan yung boss, no, sikap. Pag wala si boss, hindi ka cellphone. Wala integrity. Sa Pasko dati, pag nandyan yung manager, talagang makmak, linis. Pag wala manager, ethics. Alam mo ba yun? Yan yung mga walang Lord. Pero pag may Lord ka, meron o wala, naglilingkod ka. Amen? Amen po ba? Ganun din ka. Kunwari pag ikaw, business owner ka, kung talagang nag-business ka para sa Lord, hindi ka pwede magtamad. Kasi alam mo na si Lord ang may-ari yan. Amen po ba? Amen po ba? Sa mga nag-business dito, kung alam mo si Lord ang nagbigay siya ng business na yan, wala na siya para magtamad ka. Kasi unang-una si Lord nagbigay niya. Kung si Lord ang boss niyan, hindi ka pwedeng magtamad. Dapat i-work out mo. Kasi si Lord nagbigay niya eh. Pero kung yung business niyan ikaw lang, tatamarin ka talaga. Pero kung alam mo si Lord ang boss mo sa business na yan, hindi pwedeng tatamarin ka. Kasi si Lord nagbigay niyan eh. Di ba yung kinorek sa akin dati ng Lord, yung time na hindi ko gina-work out yung pabango. Kasi nabisi na ako sa TikTok, sa live. Kasi sinabihan ako ng Lord na, yung pabango na yun, bakit hindi mo na-work out? Sa Lord yun eh. Sabi ako nagbibisi yun, bakit hindi mo ginaya? So, ni-work out ko na talaga, hindi pwedeng hindi. Kasi sa Lord po yun eh. Yung iba, alam mo yun eh, kung sa Lord talaga galing ang isang bagay, dapat i-work out mo. Kasi kaya ko lang kunin ng Lord. Amen po ba? Kaya, tatandaan niyan. Kapag galing sa Lord po lahat ng bagay, hindi siya masasayang. At ang Lord po ang bahala dyan. Amen? Sabi dito, awit 37:4, kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo makakamtan. Kay Lord mo lang po hanapin. Kay Lord lang naman talaga masaya. Amen? Amen po ba? Kay Lord lang, hindi masaya kahit kasama mo ang partner mo. Hindi yan magpapasaya sa iyo. Si Lord lang. Hindi masaya kahit sabihin may trabaho ka, may pera ka. Di ba parang nakaraan, may nakausap ako na sabi niya, ngayon po pastor, okay na po. Meron na akong income, pero hindi pa rin talaga masaya. Hindi na problema, dati problema ang income sa kanya. Problema ngayon, hindi pa rin talaga masaya. Kasi hindi naman talaga yung magpapasaya sa'yo si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Parang ngayon lang, kahapon na nag-chat sa akin ng taga-Puerto, sabi niya, nabalitaan mo ba yung nangyari kay yung co-workmate mo dati? Sabi ko, ano nangyari? Nagpakamatay. Sabi ko, kawawa naman, nagpakamatay. Pero yung co-workmate ko na yun dati, nagkawalit talaga siya. Grabe siya mag-work talaga siya. Naalala ko yung sa McDo pa lang kami, lapit ko sa work, tapos nag-chat sa akin kagabi si Kuya Marty, sabi niya, nabalitaan mo nangyari kay co-work ko. Sabi ko, nangyari ko, nagpakamatay siya. Yun yung masasabi na hindi pera mo siya satisfy sa tao. Pwede kang maraming pera pero stress ka, depressed ka. Maraming mayaman na nagpapakamatay. Kasi hindi pera magpapasaya sa'yo. Amen po ba? Amen po ba?
At huwag kang papayag dahil sa pera magpakamatay ka. Amen po ba? Hindi pera ang bubuhay sa'yo si Lord. Amen po ba? Yung iba, pag walang-wala, iniisip ang pawag mo. Hindi ang bubuhay sa'yo. Ha? Sa Bible, walang pera sila Elijah, nagpadala ang ng ibon para magkakain sila. Diba? Nalala ko yung pastor ko dati, wala silang makain, may pusa, may dalang isda. Wala na silang makain eh. Tapos nagulat na siya yung pusa, may dalang isda. Oh. Diba? Hindi po pera ang bubuhay sa iyo. Amen? Si Lord lang. Amen? Amen po ba? Kapag inuna sa Bible, isipin mo, sila Pedro, nung time na wala silang mahuling isda, di ba, sabi doon, Panginoon, ilang beses na kami nagbalik-balik dito, wala talagang isda. Pero nung kasama nila si Jesus, nagkaroon ng isda. Kaya, yung point dito na, hindi mo dapat ilagay yung buhay mo sa temporary. Kay Lord lang. Amen? Amen po ba? So, yun yung sabi, Awit 105 verse 4, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Huwag kang magharap ng salapi. Hanapin mo ang Diyos kasi siya po magbibigay mo sa iyo. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, nag-start tayo dito sa Lara. Wala po tayo nag-start tayo dito. Unahin mo lang talaga ang Lord. Pag inuna mo po ang Panginoon, si Lord ang bahala sa iyo. Amen? Amen po ba? May mga iba, sobrang busy magtrabaho. Sobrang busy, nawala na ang Lord. Hindi po, hanapin mo ang Lord. Kasi kapag may Lord ka, okay ka. Amen? Amen po ba? Kawikaan 2023. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Sino po ang karunungan yun? Ang Diyos po ang karunungan. Kawikaan 24:14. Ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Si Lord lang po ang hanapin natin. Amen? Amen po ba? Kaya this July, importante po yan as a Christian, magbalik Lord ka sa Lord. Kung hindi mo nakilala, alam mo, basta hindi ka puspos, hindi ka mag-spend ng tama. Kaya kung gusto mo mag-spend ng tama, unahin mo kung naisip ang Lord. Maraming mga tao tatanong, paano mo magastos, paano mo magastos? Ang masasagot ko lang talaga sa iyo, magpalalim ka sa Lord. Kasi kapag lumalalim ka po sa Panginoon, tuturuan ka ng Lord kung paano tama gumastos. Kasi kapag wala ka sa Lord, mananaig yung laman mo eh. Mananaig yung katakawan mo. Mananaig yung... Meron ako na... Alam mo, napanood ako sa Instagram, sabi ko nung nagtuturo, pagiging mataba kasalanan, ang bihira. Ang tagal na pala ako nagkakasala. Pero ang ganda ng explanation niya ha, kasi sabi doon, your body is a temple of God. Kailangan mo niyang ingatan. Sabi doon na, your body is a temple of God, kailangan mo niyang ingatan, kailangan mo gamitin para sa Kanya. Kung matakaw ka ng matakaw, yung body mo hindi mo iniingatan. So, sabi ko, may point din to Lord. Sige Lord, i-guide mo ako. Pero yung point doon yung sabi niya ha, your body is a temple of God, ingatan mo yun. Marami kasi mataba na hindi healthy. Pero may mataba naman na healthy sa katawan lang talaga nila. Kasi healthy tayo. Hindi ang point natin, grabe ito. Ito tuloy, i-block mo nga. Kasi hindi ko makita yung mga post mo. Hindi yung sabi niya kasi, tinan mo, totoo ha, na sobrang taba mo hirap ka kumilos. Antukin ka, tulugin ka. Di ba? Ang bigat-bigat, kamakakilos. Yan. Totoo yung matataba na tayo, tulogin yan. Tulog lang tulog. Hanggang bago, tulog. Di ba? So, yung sabi ko, oo nga, grabe yung ng turo ng lalaki yun. Lalaki yun. Pero nagulat ako sa comment section, nag-agree. Kasi sa ibang bansa, normal ang ganun eh. Sa Pilipino yun, ibabas talaga yun. Di ba? Dito lang sa Pilipinas yung may binabas na ano eh. Sabi ko sa ibang bansa, normal din. Kasi mga healthy sila talaga. Bawal ng kanin, bawal ng ganito. So, makita mo talaga na kailangan as a Christian, grabe sabi ko, spend ng wise. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, yung karunungan, hanapin mo siya. Amen? Tignan mo, pag walang Lord, yan, matakaw ka, maluho ka, abusado ka,
Kasi wala nagkukonvict sa'yo eh. Wala nagkukonvict sa'yo, bili ka lang ng bili, ganito. Pero kapag may Lord ka, kukonvict ka ng Lord eh. Huwag muna yan. Unahin mo muna to. Saka na muna yan. Huwag ka muna mag-ano, bili ka muna ng ganito, anak. Diba? Huwag ka muna pro-chichilya. Diba? Mag-spend ka muna sa kaluluwa. Amen? Amen po ba? Bibili ka na naman ng sapatos na bago. Wala kang pang sapatos sa church. Bibili ka naman ng damit, pero yung gamit mo sa church, pangit. Puro na ng jersey. Wala kang pang polo pang simba. Diba? Dami mo nang ginilagay sa kanya. Usang-usang ko din, plus din. Diba? Marami kasing gano'n, hindi alam paano mag-spend. Pero kapag may Lord ka, kapag may ka Lord, wag muna yan. Wag muna yan, ito muna. Amen? Sa kanya muna yan, kailangan mo na yung cellphone. Kasi nagamit mo yan sa Lord. Amen po ba? Yung ano ba, hindi pwede yung, ay mura, bibilihin ko to, mura. Tapos, sunod na araw, wala ka ng pera. Mura, puro ka mura. Ang daming ukay sa pa, mag-ukayin ka na lang. Di ba? Dapat, filled ka. Amen? Amen po ba? Wala po akong mapapayo. Kung gusto mo maging wise spender, filled ka talaga dapat. Hindi ka magiging matalino spender kung hindi ka puspos. Kasi sa ayaw ka gusto mo, mananaig ang laman mo. Pero kapag puspos ka, mananaig ang Espiritu ng Diyos at ikukonvict ka niya na huwag muna. Amen? Yung iba, napaganda na ang motor. Pero ang kaluluwa mo hindi maganda. Amen po ba? Ano sabi ang kaluluwa naman ay mabuti sa kaluluwa. Ang motor ba mabuti sa kaluluwa? Marami pong mga napaganda mo na ang motor mo, ang kaluluwa mo hindi pa. Napaganda mo na yung bahay ng kaluluwa mo hindi pa. Ang dami mo ng magandang kasuotan, pero yung kaluluwa mo, basura. Ayaw mo lang ng gano'n. Amen? Peka, mag-pray ka ng Lord. Alam mo kasi, kung bubuksan ng yung spiritual eyes, makikita mo talaga yung status ng kaluluwa ng tao. Makikita mo na kailangan talaga paganda yung spiritual life. Amen? Amen po ba? Kaya hanapin mo kaluluwan. Kung nagtatanong, ay, Pastor, paano mag-spend ng tama? Magpapuspos ka. Pagpuspos ka, mag-spend ka talaga ng tama. Pag hindi ka puspos, mananaig yung pagiging materialistic mo. Mananaig yung pagiging naluhog mo. Mananaig si Shopee. Mananaig si TikTok Shop. Mananaig si Lazada. Yan ang mangyayari pag hindi ka puspos. Bakit mo yung ginagawa? Kasi yun ang satisfy sa flesh ko eh. Pero totoo, hindi naman talaga yung mapapasaya sa'yo. Amen po ba? Minsan nga, yun pa yung kapigatan. Ang dami mo ng utang sa Shopee Pay. Ang dami mo ng SPay later. Puro ka SPay later. Ang ending, dami bayarin. Yun po. Walang ibang walang ibang parang para mag-spend ka ng tama. Magpapuspos ka lang. Amen po ba? Pag magpapuspos ka, ikukundi ka ng Lord. Huwag yan. Huwag mo na yan. Kailangan mo ba talaga yan? O gastos lang ang gusto mo? Kagustuhan mo yan o kailangan mo yan? Diba? Pagdating ng emergency, wala kang mahuhugot. Ang isipin mo, diyan naman si Pastor. Alam na karamihan akong nilipin ng taga-church. Kasi pumunta siya sa bahay. Kasi tapos papunta sa bahay, sabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko sa kanya, hindi pwede na everyday pupunta ka dito sa bahay. Parang lagi kailangan magbibigay ako sa'yo. July 1, pumunta siya sa bahay. Pinagsabihan ko talaga siya, hindi pwede na gano'n, hindi pwede gano'n. Na parang everyday pupunta ka dito sa bahay, kailangan laging may aabot ako sa'yo. Hindi gano'n ng Lord. Hindi genie ang Panginoon. Sabi ko nga sa kanya, ikaw nga nahihirapan ka magkaroon ng pera? Ano tigil mo sa amin? Pinadampot lang? Kasi every time pupunta siya doon, parang kailangan mag-abot ako. Actually, may binabayaran naman talaga ako sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, wala akong sinabi na every one ka pupunta ng bahay. Ang sabi ko, one. Wala akong sinabi every one. At sinabihan ko siya na hindi pwede yung gano'n na pupunta ka lang dito pag sabi ko niya, hindi ko siya nakikita dito. Wala ko siya dito eh. Hindi ka nakikita nagsisimba. Ano ba ang purpose? Bakit ko ito ginagawa? Diba para mag-help sa inyo? Pero ang ending, sabi ko sa kanya, kahit bayaran kita,
Kahit sabihin na, bigyan kita ng bigyan, kung wala ka sa Lord, sabi ko, mauubos ka rin lahat ng meron ka. Sinabihan ko siya, saka sabi ko, nangako ka sa Lord, di ba? Sabi mo sa Lord, maglilingkod kayo sa Kanya. Ngayon, sabi ko, ano nangyari? Kaya sinabihan ko siya that time, kasi napansin ko na, sabi, tama talaga, usap-usap kami ng mga leaders sa kanan, sabi ko, tingnan nyo, sa one pupunta yan. Nandun talaga siya. May sakit yun, ha? Sabi ko sa kanya, kahit may sakit mo, sino ka? Kasi sino na nagpapagaling. Pinagalitan ko siya kasi ang nangyari, parang every time pupunta siya doon, pag once na mahihingiin siya, parang nasanay na lagi ako magbibigay. Sabi ko, hindi pwede masanay kayo ng gano'n. Hindi pwede masasanay kasi sabi ko, nung ikaw yung nagpunta dito sa bahay, meron kang inano ng isang bagay, binigyan ka agad. Pero hindi ko alam kung kailan kayo magbabayad doon. Tapos nung kayo nagpunta dito, kung yun tayong tutulungan na kayo parang every ganito araw pupunta, kailangan magbibigay kami. Sabi ko, bro, church ang usapan dito. Yung bagay kasi ngayon, sabi ko sa church yun. Sabi ko, kakabili lang ng camera ng church. Ang camera natin, 22,500. 22 araw, nagdagsak gano'n. Sabi ko, yun yung priority. So sabi ko, may mga binabayaran tayo sa church. Like, merong rent na sa church. Doon sa Malbar, 6,000. Yung tirahan ko dito na pinapakisa ng worship team, 6,000. Dito nagbabayad ko tayo dito. Libre ito in-offer sa akin, pero nag-insist talaga ako kay Kap na magbabayad tayo ng kahit 1,000 per day para pambayad sa kurente. Kasi ayoko ng libre eh. Diba? So 4,000. Sabi ko sa kanya, hindi pwede na pag may gusto ka, bigay agad. Sabi ko hindi. Sabi ko magantay ka lang. Ibigay mo number mo kay iti-text kita kung magbabayad na. Pero sabi ko, mag-asa ka, ngayong buwan magbabayad din talaga kami. Kasi hindi pwede na parang every time punta doon, right, pupunta siya. Hindi ako pwede magsabi na pwede mo sa susunod na araw na lang. Ayun talaga dapat. Sabi ko hindi pwede na gano'n, nasanay kayo na gano'n. Sabi ko mag-antay kayo. Kasi ang Lord hindi po siya genie. Wala kang mamabasa sa Bible na kapag bumili ka sa bibigyan ka niya agad, makikita mo na ng Lord yung faith mo bago kayo bibigyan. Natanda niyo po yan ha. Kaya kayo mismo kung nag-pray kayo tapos, bakit mo nang binibigay ang Lord? Wala kang faith. Yung faith, hindi kasi yung sasabing salita. Faith without action is dead. Sa Bible nga, kahit si Lord ay God of miracles, meron mga pinuntahan ng mga kabayan sa Bible na sabi ng Panginoon, hindi siya makagawa ng himala sa bayang iyon dahil walang pananampalataya ng mga tao. Huwag kang masanay na parang lahat ng kukuha mo dahil bigay lang agad. Mali din ako eh. Ako, inamin ko talaga, mali din ako. Masyado kasi ako minsan tao na kahit yung tao hindi pinaghihirapan, parang mabilis ako magbigay. Kaya nga may time, sinabihan ko na rin yung mga sa finance team. Sabi ko, pagsabihan nyo nga ako, sinabihan ko talaga sila na pag may mga maghihingi-hingi, pakiwarningan mo nga ako na pastor, wag muna. Pakisabihan nyo ako na hindi. Pero ngayon, talagang dito, ina-announce ko na hindi na po ganun. Talagang maghihindig na ako. Lalo kung makita ko na parang hindi ka yung tipong ng tao na kumikilos. Parang paghingi ka, bigay ka agad. Hindi ganun kasi ang Lord eh. Pansin nyo kahit sa inyo, kahit pray kayo ng pray, bakit walang nangyari? Kasi hindi ka kumikilos. Kasi hindi ganun ang Bible. Bago nakapunta sa promised land sila Moises, dami pinagdaanan. Red Sea, Amalekites, laban talaga, gera, nagutuman, di ba? Bago na-promote si Shadrach, Meshach, Abednego, tinapon muna sila sa apoy. Bago si Daniel talagang naging kanya, sa ngayon, grabe po. Bago si Daniel na-promote, nag-pray muna talaga siya, nagpakita sa Lord sa panaginip, kung anong ibig sabihin ng panaginip ng hari. Walang shortcut. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi genie ang Lord na pag nag-pray ka na, Lord, bigyan mo ako nito, bibigyan ka, pumilos ka. Amen po ba? Amen po ba? Huwag kang aasa papakainin ka na, Lord, kung tamad ka. Hindi ka na Lord i-feed, hindi na Lord ibibigay sa iyong bagay na pinipray mo kung tamad ka.
Ayun nung kinorek ko na yun, sabi niya pa sa akin, may sinabi pa siya nito, sabi niya, kasi ako dati, pastor, pag may kailangan, pag hindi nabibigay, talagang nag-ano ako, parang tinatakot ako. Parang ganun dating sa akin eh. Parang tinatakot ako na pag may bagay na hindi binibigay, parang nagapang ano daw siya. Nagapang alam mo yun? Sabi ko, ay ako rin! Sabi ko, lahat naman tayo. Sabi ko nung ako nang binibigay, hindi mo ako magaganito. Sabi ko bro, lahat tayo ganun nung nasa mundo. Nung nasa mundo pa tayo lahat ganun. Kahit ako dati ganyan. Ako dati pag tahimik ako, pero pag ako, kaya nga ako nag-guidance dati kasi yung malaking tao sa school namin, talagang hindi talaga siya tinigilan. Nainis ako eh, hindi nakikinig eh. Guidance kami kasi, ay president ako sa school yun. Tapos sabi ko, wag lumabas, ay talagang guidance kami. Kasi sabi ko bro, hindi pwedeng, parang tinatakot ako kasi wala kailangan na ng pera eh. Sabi ko, hindi ako makapagbigay. Pero sabi niya, kasi pag dati, pag unbeliever ako, pag ganito, sabi ko, ayaw ko rin. Kung parinigan mo, parang tatakotin na bigyan kita, hindi ka bibigyan talaga kita. Pero buti na lang talaga, sabi mo, sige, bigyan mo na. Binigyan ko pa rin siya, pero hindi ko binigyan buong binigyan niya. Hindi kasi pwede gano'n mo sa sinda. Hindi mo sisindak ng Lord. Amen po ba? So yung point na, hindi genie ang Lord ha? Kahit kayo, hindi genie ang Lord. Kung gusto mo umani, maghirap ka. Amen? Amen po ba? Sabi nga sa Bible, the harvest is plentiful but the laborers are few. Ibig sabihin, kailangan, mayroon kang ugali na parang magsasaka. Magtanim ay hindi biro. Maghapon na kayo kung sabi sa kanta eh. Di ba? Tapos ikaw nakahiga. Maghapon nakahiga. Meron ba nagtatanim na nakahiga? Lord, sige. Ganun? Nagihilig ka pa? Tatanim ka, nakahiga. Nakayo ako ang nagtatanim. Amen? Iba, di naman kayo ko eh. Kaya yun yung point na hindi po kasi gano'n ng Lord. Hindi genie ang Lord na parang pag kumita, bibigyan ng Lord. Hindi po, requires action po yan. Amen? Amen po ba? Kung may mga nakikita kayo sa mga church na mga binibless ng Lord, yung mga taong namumunga, yung mga taong may mga handle, hindi po yan overnight. Pinaghirapan yan nila. Amen? Kasi yung iba, alam nila. Hindi ko alam. If you want to grow, you need, alam mo yung iba parang lalago. Hindi. Alam mo dati, naalala ko dati, maraming mga taong nagtatanong sa akin bakit hindi nila ako nakakasama lagi sa puerto. Marami kasi naggusto dati sa puerto na parang gusto nila ako na labas tayo, pero hindi nila alam, hindi ako sumasama sa ano kasi focus ako sa bulo ko. Focus ako sa network ko. Sa mga, alam nila ng mga handog ko sa puerto dati, focus talaga ako sa network namin. Lagi lang talaga ako doon. Talagang, minsan isipin ng tao hindi ka na nakikisama, pero totoo, hindi ka na nakikisama dahil ayaw mo sa kanila. Hindi ka na nagasama sa kanila kasi may goal ka na. May vision ka. Amen? Pero may mahilig sa mga outly banding, yan yung mga hindi lumalago. Actually, yan yung mga walang ginagawa eh. Kasi kapag may goal ka, busy ka eh. Wala kang time minsan mag-uyak. Kasi pag gabi, ang gagawin mo, magkaplano ka, kinabukasan. Pag kinabukasan, gagawin mo, balance life ka talaga. Magtrabaho ka, after that, mag-minister ka, after that, pag gabi, plano ulit. Kung may mga labahin, ako ganun eh. Pag may labahin ako sa gabi, gabi ako maglalaba. Turuan ko kayo sa mga busy, ang gawin ninyo, huwag kayong mag-imbak ng labahin araw-araw. Ano ko ninyo? Ako gawin, ang ginagawa ko dati, every 2 days, lalaba ko. Ganun ginagawa ko. Work ako sa umaga, pagdating ng hapon, ministry ako, pag-uwi ko, lalabahan ko na yung mga nakababad ko. Every 2 days po yan. Kahit meron din ginagawa ko sa bahay, hindi ako nabakan. Kasi ginagawa ko, lalaba ako agad paggabi. Naman lang yung ilang damit. Hindi yung isang grabe na yung mga labahin na yan. Tapos mag-asawa ka pa. Hallelujah. Mag-asawa ka pa, labahin mo tambak. Alam mo, yun yung isang bagay na natutuwa ko sa mama ko at papa ko. Wala kang makikang labahin sa bahay na tambak. Kaya sabi ng pagkaya sa mga sa bahay, talagang yung mga labahin namin, ubus.
Kahit kaunti, ubus talaga, simot talaga yan. Parang sabi talaga, kaya minsan, pag nilin si mama, kailangan linis ka rin talaga. Kasi pag nilin si mama, linis ka rin. Alam naman niya ng mga tigitos, nilin si mama, talagang yung harapan ng bahay, damo lahat. Talagang, aalis si mama, pagbalik ka talaga, linis lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo, para kayong mga babae, pati lalaki, maging malinis din talaga. Amen po ba? Kasi, pag makalat bahay, mahirap. Amen po ba? Ayun yung point na, hindi pwedeng, ang dami mong pinagdalaanan, pero yung dapat mong pagdalaanan na importante yung panloob, hindi mo na pagdalaanan. Amen? Mag-spend ka talaga sa Lord ng time. Amen? Amen po ba? Ang Lord sa Bible, alam mo, tularan natin si Jesus sa Bible, si Lord, malinis. Pinagagawa niya yung damit niya. Diba? Kaya sa Bible, nagagawan. Saka si Lord ang example sa Bible kung paano naman niya talaga. Grabe ang Lord, talagang neat talaga siya, malinis. Sabi sa Bible, ang itsura ng Panginoon hindi makatawag pansin. Pero hindi siya makatawag pansin, pero malinis po ang Panginoon. Kaya yung ano natin dito na dapat as a Christian, spend time to God. Amen? Kahit i-bless ka ng i-bless, kung walang Lord sa buhay mo, mabilis na yung maubos. Amen? Kaya scan mo na. Cancel mo na yung mga, mga order mo. Diba? Lalo na kung mag-order ka lang ng order mo dyan, damit, shades, ano ba yan, relo, diba? Parts, ano ba ang order mo? Diba? So, cancel mo kung makikita mo, di naman ito makakabuti sa akin. Diba? Unahin mo muna sa Lord. Amen? Yun ba? Balik ka sa Lord. Number 5, tanda mo, bakit sa Lord? Kasi spending for God is free. Libre lang po sa Lord. Sabi sa Bible, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at kayo inyong kainin. Bumili kayo ng alak at gatas, kayo maraming salaping pambayad. Diba? Parang ang gulo. Bumili kayo ng alak, gatas, pero kayong pambayad. Pero may symbolism po yan. Pag sinabi mo alak, symbolize pa ng Holy Spirit. Pag sinabi naman gatas, ibig sabihin po niya is word of God. Amen? Pero ibig sabihin yan, walang bayad po yun. Ang kailangan mo lang mag-spend ng time sa Lord. Amen po ba? Kaya yung point unahin mo muna yung gatas, ang Bible. Unahin mo muna ang alak, ang Holy Spirit. Kasi po ang Holy Spirit, symbolize po yan ng wine. Amen po ba? Ano sabi sa Bible? Efeso 5:18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang na ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Banal na Espiritu. Walang bayad ang mapuspos ka. Amen po ba? Kaya sa Bible, di ba, meron isang tao na nakita niya sila Pablo, na sabi niya, si Bar Jesus, na sabi niya, baka pwede kong mabili yung gift ninyo. Yung may pera siya, tapos gusto niyang bilihin yung Holy Spirit. Gusto niyang bilihin na, kasi nakita niya nag-perform ng signs and wonders yung mga apostol eh. Sabi niya, ako rin gusto ko, sige, bilihin ko yan. Pero sabi ni Pablo sa kanya, sobrang sama mo dahil sa sobrang kasamaan mo, talagang pinarusahan siya ng Lord. Hindi po kasi nabibili ang Lord. Amen? Kahit marami kang pera, hindi mo mabibili ang Holy Spirit. Marami akong kitang mga pera, pero hindi ako puspos. Kasi ang Holy Spirit hindi nabibili. Ang gusto ng Lord, puso mo tama. Amen po ba? Ngayon, pwedeng maraming bulsa mo. Pero tingnan natin mamaya kung mapuspos ka. Kasi hindi talaga pera ang mapapapuspos sa'yo. Ang mapapapuspos sa'yo, ano? Pusong tama sa Diyos. Amen? Gusto nyo na makita yung puso mo. Isuko mo lahat. Ang pride, ang lust, magpatawad ka. Patawarin mo talaga lahat. Kahit sino nakagawa sa'yo ng kasalanan. Isuko mo rin talaga yung mga pagiging, ikaw mo lalabas yung gata. Diba? Alam mo yun? Dalawang money, isusuko mo talaga yan. Nung tayo napaspos ako dati, talagang sinabi talaga sa Lord, huwag mo makalimutan lahat, basta plakasan lang kita. Kasi una-una, hindi makapagligtas sa iyo ang pride, ang lust, ang tao. Hindi makapagligtas sa iyo, ang pera hindi makapagligtas sa iyo. Ang school, ang work, hindi. Nakita na rin ng Lord talaga yun. Nung time na encounter, I believe na prove na yun sa Lord na talagang
kailangan na ako mapuspos that time. Kasi nung encounter namin dati, April 9, 2015, that time, final exam namin sa school. Hindi ako umaten para mag-encounter lang ako. May trabaho ako that time sa McDo. Nag-leave ako pero pinapapasok ako. Hindi ako nagpasok. Alam niyo nung nag-promise, nung time na yun, nung encounter, nagkatawag yung boss ko, saan ka na? May duty ka. Sabi ko sa manager ko, ma'am, may duty ako. Di ba nagpa-advance leave ako? Pinirmahan mo ba? Gusto na pa-duty mo ako? At talagang inom ko yung phone ko, di ako nag-ano. Nasa Exxon school namin, finance ako nun. Pero sabi ko talaga sa Lord, kung matanggal ako sa trabaho, okay lang. Basta't may encounter kita. So, sabi ko, kung mabagsak ako sa school, okay lang. Kasi nuniwala naman ako, kaya nag-usap yung teacher ko na mag-exam ulit. Ayun, nag-encounter ako, doon ako, nag-pull na bill. So, nag-encounter ako, doon ko na talaga lahat sinuko. Lahat. Sinabi ko pa nga sa Lord, sabi ko, Lord, nung unbeliever pa ako, kaya akong kalimutan lahat. Pati magulang ko, kadugo ko, para lang sa barkada. Ngayon nasa Lord na ako, kaya ko Lord, bili ako kalimutan lahat kasi makilala na kita. Amen. Tapos, yun talaga yung kaibigan. Sabi ko, Lord, dati ang mindset ko, you only live once. Enjoy yourself sa mga friends. Pero nung encounter, lahat talaga ng kaibigan ko, sabi ko, Lord, lahat ito, mga best friend ko na to, lahat to, suko ko na to sila, Lord. Lalo akong pakilang kahit makita nila ako napagbusak ng versikulo. Kasi doon ako napuspos. Sinuko ko na talaga lahat. Nung na-feel na ako, yun na. Doon ko nakita na sinod lang ang totoong kaibigan. Siya lang ang totoong magpapasaya sa'yo. Siya lang talaga ang kompleto sa buhay mo. Kaya tatandaan niyo po yan. Hindi ka masasatisfy ng mundo ito. Amen? Kaya kailangan magpapuspos ka. Amen? Walang bayad. Walang bayad ang alak. Walang bayad ang gatas. Walang bayad ang banal na espiritu. Walang bayad ang word of God. Ang word of God, libre. Amen po ba? Amen po ba? Wala. Magbaksa ka ng Bible sa bahay mo. May Bible ka, nilang po yan. Amen? Ay, lahat naman siguro kayo may Bible sa bahay niyo. Amen? Lalo na ngayon, may mga Bible apps na. Ba? Ang kailangan mo, yun ang bilhin mo. Amen? Walang bayad, pero yun ang dapat pag-uulan mo ng pansin. Amen? Kaya ang totoo sa panahon ngayon, ang kaligtasan ng libre. Amen. Libre ang kaligtasan, pero marami ang ayaw dito. Kaya nga sabi, pumasok ka sa makikot na daan. Huwag sa malawak na daan. Kasi ang malawak na ay pupunta. Amen? So that's number, ang Holy Spirit, why? Symbolizes po niya. Actually, marami. Ang Holy Spirit is symbolized ng fire, clouds, wine, wind. Marami. Ano pa? Dove. Marami po. Ano pa? Wine, clouds, fire, dove, water. Diba? So, may symbolism siya ng tubig. Marami po symbolism ng Holy Spirit. At isa doon ang wine. Kaya ang Holy Spirit, huwag kang maglalasing sa alak. Sa Banal Espiritu ka magpakalasing. Amen? Kaya kapag lasing ka sa Holy Spirit, alam mo yan. Talagang puspos ka. Diba? So ano ba? Word of God. 1 Peter chapter 2 verse 2. Gaya yung sanggol, kayo'y manabig sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ano po yan yung gatas na yan? Word of God. Makuha ka sa Word of God. Kasi ang Word of God, yan po ay gatas para sa mga bago. Yan din ay matigas na pagkain para sa mga luma. Lahat, wala po tayong ibang pagkain kundi ang Word of God. Amen? Ang spiritual foods natin is Word of God. Wala nang iba. Kaya you need to spend time to the Word of God. Amen? Sabi dito, Lucas chapter 5 verse 37 to 39. Sabi dito, wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gano'n ang ginawa, papaputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Kapag nakainom ka ng lumang alak, hindi mo nagugustuhin uminom ng bagong alak at sasabihin mo, mas masarap ang lumang alak. So, ibig sabihin po ito kapatid na ang lumang alak, ito po yung espiritu ng mundo. Ang sisidlang balat, ikaw ito. Hindi pwede na may espiritu ka ng mundo sa buhay mo at gusto mo ng Holy Spirit. Dapat maalis mo na ang lumang alak para mapalitan ng bagong alak. Ang bagong alak, ang Holy Spirit po mismo. Amen? Kasi hindi pwede magsama ang dalawa.
puputok po yun sila. Amen po ba? So yun po ibig sabihin. Ikaw yung sisidlan at ang bagong alak, Holy Spirit, ang lumang alak ng mundo. Hindi pwede magsama ang dalawa. Hindi pwede na ilagay ng Lord ng Holy Spirit na sa'yo, kaya ikaw, luma pa ang gusto mo. Hindi pwede. In reality speaking, hindi man yung 50-50. Kapag filled ka, dapat filled ka. Amen po ba? Amen? Kasi, at sabi dito, kapag nakainom ka ng lumang alak, pwede, kasi totoo ha, maraming mga tao minsan ayaw nila ng bagong alak kasi gusto nila yung luma. Hindi po pwede gano'n. Isa lang dapat ang alak. Holy Spirit lang dapat ang gusto mo sa buhay mo. Amen? Kasi spiritually speaking po, kapag nagsama ang mundo, ang Holy Spirit at ang mundo, puputok ka. Masisira ka. Hindi pwede. Sabi sa Bible, hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka ka ng Diyos. Amen? Kaya, importante na hindi mo, bagong alak. Holy Spirit ang gusto sumakot sa iyo. Amen? So, hindi pwede dati, kung gusto mo malagyan ka ng bago, alisin yung lumang alak. Ano yun? Espiritu ng mundo. Amen? Yung espiritu ng kamunduhan. Para ang Holy Spirit pumasok sa iyo. Amen? Amen? Hindi pwede na magsama ang dalawa. Hindi pwede siya magsama. Dapat bagong alak. Amen po ba? Ano pa? John 7:37-39. Sa kauli-ulihan at pinakatanging araw ng pesta, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ay sinasabi ng kasulatan. Mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya yung Espiritu, tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa ito na ipagkakaloob noon, di pa na ipagkakaloob ng Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. So dito makikita natin, ang Holy Spirit sumisimbolo rin siya sa tubig. Kaya mamuhaw po kayo. Amen? Wala pong bayad ang mapuspos. Ang kailangan isuko mo yung buhay at mapupuspos ka. Amen? Matthew 4:4. Ngunit sumunod si Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. So, sa panahon ngayon, alam naman natin marami kang pinagagastusan. Pero lahat ng bagay po na yan, mawawala. Mag-spend ka ng bagay. Alam mo, mag-spend ka sa Lord. Pag inuna mo ang Lord, hindi ka niya iuhuli. Diba? Kaya, yan po yung topic natin for this. Kasi ayaw ng Lord, gusto ng Lord lahat ng anak niya talagang pagpalain. Amen po ba? Pero ang gusto ng Lord, spend ka sa Kanya. Amen? So ngayon, sa mga oras ito, makuhaw ka. Amen? Amen po. Walang bayad. Walang bayad lumuhod. Walang bayad, sabi Lord, puspusin mo. Walang bayad yan. Bakit yung ibang nahiya magluhod? Nahiya magpuspus? Nahiya ka magmukha kang lasing, pero sa mundo, okay lang. Sa Lord, bawal mo lasing, no? Pag sa church, bawal, pero pag sa mundo, okay lang. Kahit sa kalsada ka pa ng araw magwala. Diba? Huwag kang mahiya. Amen po ba? Amen po ba? Huwag mo pansinin yung katabi mo. Kasi hindi naman yung ligtas sa'yo. Sabihan mo katabi mo, hindi ka maligtas sa akin. Katumingin sa kanya. Masyado kang conscious sa katabi mo. Siya ba magpapasok sa'yo? Siya ba magpapasok sa'yo? Hindi naman. Amen po ba? Alam mo, kakapansin mo sa katabi mo, hindi ka na pupuspos. Kasi hindi naman espiritu na papasok sa espiritu ng Diyos. Amen! Tumingin ka sa taas, hindi sa katabi mo. Amen? Amen! Tumayo po tayo lahat. Sige po, taas po natin ang mga. Hindi ka natulong sa Panginoon. Natulungan ka na trabaho ng tao. Hindi ka nagtaas ng kamay mo, kapatid. Sa pag-worship, sa taas ng mga sa kamay. Minsan ka lang taas ng mga kamay sa church. Huwag kang mamamalay. Kung namamalay ka, isa na ibig sabihin yan, hindi ka sanay magtaas ng kamay mo sa bahay mo. Sige po. Buksan ang bibig mo at masabi sa Lord. Suko na lahat. Hallelujah. Yes, Jesus. Reverse.
Sa mga oras na ito, imbitahan mo ang Banal na Espiritu sa buhay mo. Sabihin mo, Panginoon, puspusin mo ko nang sa gayon ikaw ang maghari sa buhay ko, ikaw ang masunod sa lahat ng gagawin ko, at magaling ang nais ng laman ko. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus, we worship you. Taas natin natin naman sa mga oras na ito sa bahay natin ng Panginoon. Siya ang Diyos na nararapat maghari sa buhay natin. Siya ang Diyos na nararapat itaas natin sa buhay natin. Siya si Jesus, ang buhay, totoo, at kumikilos na Diyos. Hallelujah. Let's worship the Lord sa mga oras na ito. Hallelujah. Taas ang kamay mo. At ang Diyos ay hayaan mo kumilos sa buhay mo. Yes, Jesus. We worship you, Lord.
Pag-ibig